Pagkat ikaw lamang aking kalakasan, sa piling mo tagumpay ko'y naranasan. Isang pagbati po ng mapayapang araw at isang araw na muli na punong-puno ng mga dakilang bagay ang aking dinideklara po, no, na gagawin ng Diyos sa buhay po ng bawat isa sa atin. And of course, napakaganda po na simulan ang ating araw po na ating pong pinagbubulay-bulayan, no, pinag-aaralan ang salita ng Panginoon dahil tunay ngang ito'y naghahatid ng magandang direksyon ng ating buhay sa maghapon. At kaya nga po sa araw na ito, samahan niyo po ako sa ating maiksing pagbubulay-bulay at simulan po natin sa panalangin. Aming Ama, sa pangalan ng Panginoong Hesus, o Diyos naming dakila, salamat po na muli kaming nagkaroon ng pagkakataon, Lord, na makatanggap ng pagpapala ng iyong makapangyarihang salita, Panginoon, na inihahatid sa aming buhay sa pamamagitan ng programang ito. Dalangin po namin, Lord, patuloy niyo po kaming abutin personally by the touch of the Holy Spirit, Lord, sa aming mga sa mga tahanan po ng mga nakikinig at sumusubaybay po ng inyong palatuntunan ito. Salamat po, Ama, at siniselyohan po namin ng iyong banal na dugo ang kabuuan ng topic na pag-uusapan namin na maghahatid, Lord, ng panibagong siglat lakas ng aming pananampalataya sa pangalan ng Panginoong Hesus. Ito po ang aking dalangin. Amen. Amen. Ayun po, ang aking nais pong ibahagi ngayong araw na ito ay of course, ito po tungkol na po sa ating panahon ngayon na kung saan inaalala po na naman natin ang tinatawag po na Semana Santa o yung tinatawag na Holy Week. At ito po ay sinisimulan na po sa araw ng linggo na kung saan ay i-celebrate or ginugunita na po sa ating mga simbahan ang yung tinatawag na Palm Sunday. Na po, dahil ito po kasi yung araw na kung saan ang ating Panginoong Hesus, no, ay nakahanda na, Panginoon, ang ating Panginoon, no, para harapin ang kanyang kamatayan sa krus, no po. At ito nga po ay aking simulang basahin sa aklat po ng Sekaraya chapter 9 verse 9, dahil ito po yung propesiya na mangyayari po sa ating Panginoong Hesukristo. At ganito po ang sinasabi ng propeta. Sabi po niya, O Zion, magdiwang ka sa kagalakan, O Jerusalem, ilakas mo ang awitan, pagkat dumarating na ang iyong hari na mapagtagumpay at mapagwagi. Dumarating siyang may kapakumbabaan, batang asno ang kanyang sinasakyan. So yan po, no, 600 years, no, before the coming of Christ, may propesya na magaganap ang pangyayaring ito. Na isang araw, ang ating pong Mesiyas, no, walang iba kundi ating Panginoon Jesucristo, ay papasok sa templo, no po, upang at dito naman kung saan ay sinalubong siya ng mga tao. Pero tignan po natin kung ano po ang mga nilalaman ng puso nung mga panahon na iyon ng mga taong sumalubong sa kanya. Of course, meron po kasi silang mga expectation nung panahon na iyon, no po? At inihintay nila ang isang Mesiyas na magliligtas sa kanila, no po, sa kanilang kalagayan, ano po, nung mga panahon na iyon na sila po ay nasasakop ng isang bansa. At ito nga po ay ang mga Romano. Talaga pong sa mga panahon, nandun po yung oppression, no po, nandun po yung nagdaranas talaga sila na nasisikil yung kanilang karapatan. Kaya't naghihintay sila na dumating ang kanilang Mesiyas. So yun po ang expectation nila, no po. Kaya nga, pero kung titingnan po natin, no po, pag-aaralan po natin na kung paano nila hinihintay itong Mesiyas na ito na darating sa kanila. Noong mga panahon pala na yun, no po, yung mga Sadduseo, no, 2,000 years ago, ay binubuksan nila, no, yung pintuan ng Jerusalem o ng kanilang city, ng kanilang syudad, in anticipation na darating nga po ang kanilang Mesiyas. So, 4 days before Passover, binubuksan na nila ito dahil ina-anticipate nila na darating ang kanilang deliverer o ang kanilang mighty king, no, o Mesiyas na darating po sa kanila. Okay, kaya nga po mga Romano noon ay talagang naka-high alert sila, no po. Dahil siyempre baka ito nga naman magkatotoo
at sila po ay may pabagsak nitong hinihintay nilang hari. Ngunit ang propesiya nga po ay nangyari. At ayon po sa propeta, si Karaya, kagaya po ng binasa natin kanina, ng darating na hari ng mga Hudyo ay hari na may taglay na katangian ng pagiging matuwid at dala niya talaga ang tunay na kaligtasan para sa kanyang bayan. Kaya nga po, nung naglakad siya doon, ay naglakad siya papasok ng Jerusalem in anticipation na baka ito na nga, no, ang ating Panginoong Jesucristo, at hindi nila siya nakilala. Pero bagamat gayon, ano po, ay talagang naglatag sila ng kanilang mga balabal, ng mga sanga ng kahoy, ano po, upang i-welcome siya, no? At sila sumisigaw ng Hosanna, Hosanna, glory into the highest. At welcome nila at pagpalain ang dumarating sa pangalan ng Panginoon. Okay? So naglakad siya, no po, sa mga sa mga twigs, yung mga sanga ng kahoy. At talagang masaya ang mga taong 'yon. Kung titingnan po natin, ano po bang kahulugan, biblical na kahulugan ng mga sanga ng kahoy? Okay, ito na kanyang nilakaran. Sabi nga po, it symbolizes goodness and victory. Ayan. Kaya tinitiyak kasi nila kung ito na nga ang dumating, ay talagang sila ay magiging matagumpay na bansa. Okay? Mawawasak nila yung kanilang itong bansa na sumasakop sa kanila. Okay? So ang ibig sabihin ng mga sangang din ito ay peace, righteousness, and prosperity. Ano po, yun po yung kanilang inilagay sa dadaanan niya. Ano po? Kaya nung dumating ang ating Panginoong Jesucristo, ano po, hindi siya nakilala ng mga tao dahil ang inaasahan nga nila ay isang matipunong hari na may dalang batalyon ng mga sundalo, no, na magliligtas sa kanila sa kamay ng kanilang oppressor. Pero alam naman po natin na ang sandatang dala ng ating Panginoong Hesus ay pag-ibig. Pag-ibig at patuloy na pag-abot o pagtanggap sa atin bilang kanyang mga minamahal na anak. At nais niyang maibalik ang ating tamang relasyon, no, sa ating Amang nasa langit, at patuloy nating maranasan ang pag-ibig at kabutihan ng Diyos. Okay? So, kaya nga po, isa pang may significance po sa kwentong yun, yung donkey, no po, na sinakyan ng ating Panginoon. Dahil alam po natin na ang mga donkey katulad nito, lalo na yung mga bata pa, hindi talaga nasasakyan ito. No po, talagang ito po ay malikot. No po, na kumbaga, kailangan mong i-tame muna siya. Paamuin muna siya bago mo masakyan. Pero ang ating Panginoong Jesucristo, agad niya po, nung ito'y kanilang sinapinan at inupuan, siya po ay nakasakay agad. Ano po ang kahulugan nito sa atin ngayon? Marahil ito po yung pagnanais ng Diyos na talagang isuko na natin sa Kanya ang ating mga buhay. Yung ating total surrender sa Kanya. Kagaya po ng donkey ito na hindi na nagpapalag, no? Talagang ibinigay na niya yung kanyang sarili upang sakyan ng kanyang Panginoon. Kasi nga po, sa mga panahon na katulad nito, marami pa rin mga Kristiyanong medyo malikot ang kilos. No po? Di malaman kung saan magsisimba, di malaman kung sino ang susundin, di malaman kung ano yung kanilang magiging desisyon at pasya. Pero alam niyo po, pag isinuko natin ang ating buhay sa Panginoon, tiyak na ang tagumpay, kagaya ng sinasabi natin kanina, prosperity, amen, at peace and righteousness ay kasunod na nito. Okay? So, na-witness nila, ano po, sumisigaw sila ng Hosanna, Hosanna, alam niyo po, pero hindi po yung kagustuhan nila ang nangyari. Ganon din po tayo minsan Marami tayong expectation, mas nais pa natin ipagawa sa Panginoon yung mga gusto natin, at hindi yung gusto niya ang nangyayari sa ating mga buhay. Kaya minsan talaga nagiging disastrous o miserable ang nagiging resulta po nito sa atin. Ang expectation nila ay army na magli-liberate sa kanila. Pero hindi nila nakilala na itong si Jesus ang tunay na Misaya nung una pang panahon na ipinadala, no, para sa kanila at para sa atin upang tayo ay iligtas. So, kaya nga po, alam niyo po, itong mga taong ito,
nung pumasok si Jesus sa templo, sila'y sumisigaw ng Hosana, Hosana. Amen? Pagpalain ang dumarating sa pangalan ng Panginoon. Pero 4 days after nung i-welcome nila si Jesus sa Jerusalem, nung siya po'y hinahatulan ni Pilato, sila rin po yung sumisigaw na tinanong ni Pilato, mga tao, anong gusto niyong gawin natin sa taong ito? No po? Ang sabi ng mga tao, ipako yan sa krus. Ipako siya sa krus. So hindi nila alam na itong Mesiyas na totoong ipinadala ay hindi nila kinilala at nireject nila. Marahil mga minamahal, ganyan din po siguro yung nagiging kalagayan natin kung hindi natin talaga siseryosohin or intentional na magkaroon tayo ng tamang relasyon sa Panginoon. Marahil marami tayong ini-expect at pag hindi nangyari, pag nabigo tayo ay nadidismaya. Pero ang totoo po, ang Diyos ay buhay. Amen? Siya po ay napako sa krus at siya namatay at ngunit paglipas ng 3 araw, siya ay nabuhay na muli at siya ang tunay na Misaya na pinadala po sa atin para tayo iligtas hindi lamang sa buhay na ito, kundi bigyan tayo ng buhay na walang hanggan. At mga kapatid, alalahanin din po natin na ang unang pagpasok ng Panginoon sa kanyang templo noong unang panahon, yung kanyang triumphal entry na ginawa, meron pang pangalawa, no? Sa susunod na pagbabalik niya, ayon sa Revelation, ay hindi na siya isang katulad ng ginawa niya na siya lumakad na ordinaryong tao, kundi siya po'y isa ng great king. He will become the King of Kings and the Lord of Lords, at siya po ang maghahari sa buhay na walang hanggan na kung saan nais niya tayong isama. Kaya sa araw na ito, alalahanin po natin na ang Diyos ay laging handang abutin tayo. Lagi siyang kumakatok sa pintuan ng ating puso at nais niyang ipabatid sa atin kung gaano kalaki ang kanyang mga plano at napakagandang mga pangarap para sa atin. Kaya marahil maging tama lang yung ating puso na pag siya'y kumatok, patuloyin natin siya, papasukin natin siya sa ating buhay at magsimula tayong lumakad kasama niya patungo sa tagumpay. Okay, isang talata na lang po ang aking babasahin bago tayo magtapos. Kagaya po na sinabi ni Apostol Pablo sa 2 Korinto, Kabanatang 2, talatang 14, ngunit salamat sa Diyos at lagi niya kaming isinasama sa parada ng tagumpay ni Kristo dahil sa aming pakikipag-isa sa Kanya. At sa pamamagitan namin ay pinalalaganap ng Diyos sa lahat ng dako ang mabangong halimuyak ng pagkakilala sa Kanya. Purihin ng Diyos. At yan nga po, isasama daw niya tayo sa parada ng Kanyang tagumpay. Kaya mga minamahal, itong sandaling ito, hayaan niyo pong tayo lumapit sa Panginoon at patuloy nating isuko pa ang ating buhay at kung ano pa yung nais ng Panginoon na ating pagtatalaga ng buhay sa Kanya, bakit hindi natin ipanalangin ito at upang tayo'y katagpuin niya. Tayo po'y lumapit sa Kanya sa pangalan ni Jesus. Ama, kami po'y lumalapit sa sandaling ito upang alalahanin, O Diyos, na meron kang haring tunay ng dumating sa mundong ito. At siya ang nagbukas sa aming mga espiritual na paningin upang kami makabatid ng katotohanan na magpapalaya at magbibigay sa amin ng magandang buhay, isang buhay na ganap at kasiyasiya. Kaya nga po, O Diyos, sa araw na ito, lubusan po namin binubuksan ng aming mga puso. Patuloy kang mangusap, patuloy mo kaming baguhin kung ano pa ang nais mo, Panginoon. At turuan kami na sundin ang nais mo. Hayaan mo, Panginoon, na Lord, ang kayong katwiran ay ibihis mo sa amin, Panginoon. At samahan mo kami ng iyong kapayapaan, Panginoon, upang patuloy pa naming maipalaganap, Lord, ang iyong kadakilaan bilang aming Panginoon, Diyos at tagapagligtas. Lord, sa pamamagitan ng mga patotoo, Panginoon, na ginawa mo sa aming mga buhay, tunay nga, Panginoon, na marami pang tao ang magpupuri sa iyo, Panginoon. Dahil ikaw nga ang Diyos na marapat, na tunay sambahin, dakilain at luwalhatiin. Kaya Ama, sa iyong aming pagluluwalhati sa araw na ito, Panginoon, at minamahal ka namin, O Diyos. Ito po ang aming panalangin sa makapangyarihang pangalan ng Panginoon Hesus. At tayong lahat ng mga nagmamahal sa Diyos ay magsabi ng Amen, Amen. Isang makabuluhang linggo po
ng Semana Santa ang naway maranasan ng bawat isa. At God bless you po hanggang sa muli pong pagkikita natin. Shalom!